Okay, hello mga guys. Ito, good morning sa lahat ng mga amigo. Ito na naman si Kuya Gerson. Actually guys, bumabiyahe ako ngayon ng Transportify, unang biyahe ko. Yung box sa likod, yun yung karga ko. Traffic guys so samantalahin ko itong pagkakataon na to para makapag-vlog. Anyway, this is my second time na mag-vlog. Parang medyo busy kasi di ba mahal na araw araw ng mga patay. Ganito guys, ngayon i-share ko sa inyo yung mga naging experience ko ng unang mga biyahe ko sa Transportify. Sa Transportify, medyo medyo magulo yung mga receivings, yung mga type of bookings kasi meron silang tatlong bookings guys, yung immediate, which is ASAP, tapos yung meron silang scheduled na naka-schedule doon kung anong oras mo siya pipick upin, tapos meron din silang full day, yung buong araw kang kukunin ng isang company or isang tatay up ng Transportify, like for example mga 8 to 10 hours ka doon at may ipapadeliver sila sa'yo sa loob ng oras na yun. Pero hindi ko pa na-try yung full day na yan guys, so ganun. Tapos sa Transportify meron sila mga extra service or mga characteristics ng bookings na sinasabi. Sa ilalim ng booking details doon, may mga drawings doon guys, iba-iba. May mga pushcart, yung mga babae pa rin si Dora, yung mga POD, COD, mga ganyan, mga parking, toll. So dapat alam mo yun lahat guys. Meron silang accreditation pagdating doon. Like for example, nakalagay doon aircon required. Sa ilalim noon, may drawing ng parang may pangalang aircon doon, maliit na drawing na aircon yung nakalagay. Ibig sabihin nun, accredited ka doon sa bookings na yun. So kailangan mo pala manood ng video tungkol doon at may mga questionnaires na sagutan doon para maging accredited ka sa ganung mga bookings. Kasi nangyari sa akin yan guys, tinanggap ko siya tapos nakalagay doon aircon required. Hindi ko siya ma-accept kasi yun nga, hindi pa ako nakagkaroon ng badges ang tawag nila doon na maging accredited ka doon sa mga aircon required na bookings. Kasi usually yung mga karga nun, mga cakes, flowers, or mga frozen products. So yun. Tapos yung pushcart, dapat magpa-accredit ka rin nun kasi may extra charge yun guys Tapos minsan may mga klase sila ng pushcart na pwede lang nilang i-approve. Pero mas maganda guys, pag maganda yung pushcart mo, para kahit ilan yung ikakarga mo doon, okay lang. Saka para kung mag-deliver ka halimbawa, hindi yung pabalik-balik. Kaya ako nagdadala din ako guys ng pushcart. Minsan nakaka-encounter ka dyan, 5 sakong bigas, tapos ihatid mo sa second floor pa. So pag wala ang pushcart guys, mahihirapan ka talaga. Pero anyway, yung kinuha ko lang doon yung mga sila nilang na accreditation or badges na sinasabi nila sa mga characteristics ng bookings na yun. One time guys, naka-encounter ako niyan parang ito, yung dapat tandaan nyo talaga yung sa mga toll fee. Halimbawa, Kalamba yung deliver mo from Makati, so dadaan ka ng toll gate. Tingnan mo yung characteristics or extra charge na nakalagay dun sa booking sa ilalim. Pagka meron kang nakita dun na parang boom ng toll gate, ibig sabihin pwede kang dumaan ng expressway. Pero pag wala guys, for example wala, dapat i-inform mo yung receiver na ma'am, dadaan ako ng tollway, so kailangan ko mag-tollgate, so okay lang po ba sa inyo? Ganun gagawin mo. Tsaka guys, ang pinaka the best guys, through text. Kasi pag through call, ay hindi mo siya guys ma-screenshot or kasi nag-record sila minsan ng screenshot ng conversation nyo na pumapayag siya na mag-expressway ka. Para ma-reimburse mo yun, especially kung mga business program na bookings. Yung business program na bookings guys, baga kadalasan hindi siya cash. Transportify through company, sila ang nag-uusap nun, tapos sa wallet mo na lang papasok yung bayad dun. Yun, isa sa mga tips yun guys. Tapos yung usually na mga
yung ginagawa ng mga delivery katulad natin guys, na tatawagan muna yung pick up location bago dumating para makapaghanda, para ma-inform na on the way ka na. Ganon din sa drop off. Tsaka pag in case na may mga problema, pwede kang pumunta sa booker. May mga kumpanya kasi guys, iba yung nagbubook, iba yung nagpapadala, iba yung nagtatanggap. So kung halimbawa hindi mo makontak si booker, pwede kang magdiretso sa CS ng Transportify. Mga ganun-ganun lang yung mga encounter mo dun guys. Sa POD naman guys, saka COD, sa POD maraming documentation. May mga sales invoice, mga delivery receipt, official receipt, ganun. Pag napareceive mo sa kanila yun guys, minsan may mga POD na hindi pa bayad. Kailangan ng original is ibabalik mo sa company. So may mga customers naman na gusto nila kunin yung original. So ipa-receive original mo yun guys, receive original copy. Papirmahan mo sa kanya, katunayan na binigay mo sa kanya yung original copy. Tapos usually guys, sinuhulog yun guys, mini-mail sa mga Shell Select Station. Meron doon mga Transportify Dropbox. Ihuhulog mo yun doon, may envelope doon. Actually, learning process talaga lahat Natututunan mo to lahat ng habang nandito ka. Kasi OD naman, pag may cash doon, ihuhulog mo siya sa mga banks na ka-tie up ng Transportify. May mga account number doon na pwede mong kunin sa link or sa apps. Makikita mo yan doon. Kung anong bank, anong account number nila sa bank na yun. Tapos yung mga pipicturean mo yung mga deposit slip, yun, picturean mo yun through driver's apps. Kadalasan doon picture ka lang. Hindi mo rin siya ma-proceed or ma-submit pag may mali siya. Popula siya hanapin mo yung saan yung mali mo doon bago mo siya ma-submit. Na-encounter ko yan sa POD nung minail ko na yung so kailangan nung picturean yung log sheet tsaka yung isa pa, lahat ng documents na pinadala mo, picturean mo. Tapos sa ibabaw pala noon, may maliit na box. Yun ang pumula, hindi siya masubmit. Tapos bumalik yung apps doon. Dapat pala pindutin mo yung maliit na box na yun para magkaroon ng check, para magkulay blue siya. Sabay mo i-send. Yun, mga ganun lang guys yung mga na-encounter ko ng mga problem. One time din pala guys, naka-encounter ako sa teleperformance. So, may problema, hindi ko alam yung nakalagay doon kasi bawal mag-skyway, bawal mag-expressway. Pero yung delivery niya guys, almost expressway kasi Bulacan Bulacan from Mandaluyong. So pag nag-service road ka nun, ubos yung oras mo doon. Tapos ang pinakalas na drop niya, may mga returned items sa teleperformance sa sukat. So which is big problem yun guys. Pagka galing ka ng Bulacan tapos mag-service road ka hanggang sukat, baka madaling araw ka na makarating doon. Kasi 2 PM yung pick up tapos 8 drop siya. Tapos may antipolo pa. So nag-complain ako doon. Sabi ko bakit kalat-kalat kasi iniisip ko guys na paggabi na wala na magre-receive. No, hindi pala. Kasi mga work from home pala sila. Usually gising sila sa gabi. Yun, charge to experience. Kinancel ko yung booking na yun. Tapos ang sabi sa teleperformance, lumang form na yung ginagamit dyan, pwede na mag-skyway ngayon. So sabing ganun. Huli na nung nalaman ko, nagalit sa akin yung booker. Sabi niya, ban ka na sa company namin, ang arte mo. But anyway, pag first time mo talaga, trial and error yan So may na-meet ako sa isang pick up location. Inopen ko yung tungkol sa ganun habang nakapila kami dun para mag-pick up. Sabi niya, hindi, ganun talaga, normal yan sa teleperformance. Skyway mo, okay lang sa kanila yan. Tapos sa Skyway pala guys, pag naka-RFID ka, ang statement of account ng RFID delayed yan bago dumating. So kailangan nung bigay sa kanila yung resibo as soon as possible, diba? Para ma-reimburse nyo sa booking mo after ma-drop mo siya, diba? So okay na yung picturean mo yung screen sa toll, yung sa exit, yung paglabas mo, kung magkano yung bayaran mo, okay na sa kanila yun. Pipicturean mo lang yun. Nangyari sa akin yan guys, papuntang Calax. Pag picture ko, blurred, hindi ko nakita. So ngayon, nag-abang ako dun sa gilid ng toll gate para lang makapicture ng 167 sa mga sasakyan dumadaan. Kasi magiging null and void yung
reimbursement ko kung wala akong picture eh. So hindi lahat ng sasakyan doon is galing Manila, kagaya ko. So iba-ibang toll fee ang lumalabas. Abang ako ng abang doon. Tapos seconds lang yun guys, mawawala siya eh. Buti nakachamba ako. Nakapicture ako ng isang 167 doon yun. Isang lesson learned yun guys eh. Dapat picture ka talaga pagdating doon. Kasi kailangan mo yun. Tapos pag tatlo or dalawang toll gate guys, i-edit mo na lang tapos i-collage mo sila para masend mo doon. Kasi isang picture lang guys yung masisend mo sa every trip mo guys eh. Kadalasan isang pabalik, isang papunta. So ganun guys. Anyway guys, yung drop natin ngayon is Antipolo. From Taguig siya. From Taguig to Antipolo. So nasa 600 din siya. Oo. Medyo matraffic. Pero hindi siya ganong tulad ng mga weekdays talaga kasi parang nasa bakasyon mode pa yung mga tao ngayon. Ayun, ngayon nandito na tayo, malapit na tayo sa Tikling. So ito, ang booking na to na encounter ko naman dito is meron siyang receiving copy, papirmahan sa customer pagdating doon. Tapos wag mo kalimutan guys na i-picturean sa driver's app ang resibo na ito kasi iwanan mo doon sa customer. So walang kopya yung nagpadala. Pero pag pinicturean mo yun sa driver's app, pwede nilang i-print yun or pwede nilang ilagay doon sa i-share doon sa files nila. Oo, sana ma-remind ako mamaya tungkol dyan. Tapos ang bayad nito guys, GCash. Dapat ang bayad nun doon sa kanila eh. So parang syempre business minded sila, sigurista sila. Sabi kuya, pag na-drop mo na, tawag ka sa akin, send ko sa iyo yung GCash. Yun sabi sa akin. So wala akong magawa kundi yes na lang. Pero pwede mo namang sabihin, ma'am, nakalagay kasi dito, ma'am, payable by the first drop, in the first drop, ma'am, parang gano'n. Ay, in the pick up location. Pero okay lang yun. Tapos yun, ayun, baka siguro dito sa Antipolo. Kaya pinili ko yung Antipolo guys. Merong kaninang Cavite, merong Paranaque, pero pinili ko yung Antipolo kasi parang pakiramdam ko may pabalik dito eh. Kasi sa Cavite mahirap makakuha ng pabalik. Tapos doon may toll ka pa, dito wala. Kaya doon, pag wala kang sakay doon pabalik, magbabayad ka ng toll, di ba? So pinaka the best, parang sa isip ko Antipolo. Dito sa Antipolo siguro wala namang papunta pa ng Pililla or papunta pa ng Laguna eh. Kadalasan pabalik yan ng Maynila. Sana nga guys tama yung hula ko. Sige guys, i-update ko kayo mamaya pag malapit na tayo dun sa drop off. Dito medyo maganda yung view ng daan dito. Papakita ko sa inyo yung pagbabiyahe natin papunta paakyat ng Antipolo guys. So kasi magpo-focus muna ako sa pagda-drive and then pag dun na malapit sa drop off location, i-share ko sa inyo yung kung anong mangyari, kung anong magiging resulta ng pag-drop natin. Sana magka-tip tayo. Okay guys, mamaya na naman. Anyway, eto, malapit na tayo sa first drop off pala natin. Cottonwood Drive daw ang hanapin. Okay mga guys, pagka ganito, pag malapit ka na, pwede mo nang tawagan yung customer para sigurado ka sa papasukan mo or para malaman mo rin na andun siya kasi baka wala siya nun. Yung mga brother, tawagan ko muna kasi eto, malapit na tayo sa village. Kita. Medyo paakyat na dito guys. Kasi Antipolo na ito eh.
guys, nakikita ko na ito na yata yung sinasabi nilang Budon Old Village. Guys, oo, tatawagan ko muna. Wait lang guys, babalikan ko kayo guys. Ayun guys, nagkamali ako guys, hindi pa pala yun. Trust tayo guys, doon pala sa kasunod pa. Oo, sige, buti na kaya may nagturo sa akin. Oo, doon pala sa kasunod pa daw. Oo, sa tapat daw ng Tamarind Place. Minsan ganun talaga guys pero actually naka-engage kasi ako sa video cam, kaya hindi ko na tingnan sa Waze. Ayun, ang ganda ng lugar dito guys. So ang lamig, no? Nasa bundok na kasi ito guys, Antipolo na ito. Ayun, medyo malubak nga lang yung daan. Medyo may kagandahang village pala ito guys. Medyo maganda siya, medyo malaki. Ayun, nakikita ko na yung gate ng village guys. So pinaka the best siguro guys, exit muna ako kasi papakita ako sa guard yung apps ko. Sensya na guys, wala pa kasi akong extra cellphone kaya hindi ko pwedeng gamitan ng ibang cellphone. Sige guys, bye muna. Tama naman guys. Ayun guys, na-deliver na natin yung first drop off natin. Anyway, okay naman. Andun yung magre-receive, permahan na yung DR, tapos pinicturean natin sa driver's apps para masend dun sa may-ari. Siya nagpadala. Tapos ayun guys, palabas na tayo sa card. Magandang village to guys, sobrang ganda. Mga grabe yung sasakyan na pinagdidiriran ko guys. Halos hindi na magkasya sa parking niya, puro magagandang sasakyan. Then guys, sila ako sa village guys. Ayun guys, maghahanap tayo ng booking. Sana meron kasi Antipolo ito bihira siguro, pero ang sigurado lang dito guys, yung booking dito pabalik ng Maynila yan sigurado. Sana meron. Paglabas natin dito sa village guys, kukunin natin yung ID natin dyan, tapos ano tayo, hanap tayo ng makainan kasi alas 11 na rin so, hindi pa ako nag-almusal guys sige, ayun, sige, malapit na ako sa guard house. Kunin ko muna yung ID ko, baka makalimutan ko. Okay, sige. Ayun, pagkakuha natin ng lisensya natin, ID pala. Tambay-tambay muna tayo sa labas. Okay, pagka nagpapa-receive kayo ng mga dokumento na may mga DR, driver's apps, pipicturean nyo guys, tapos yun, magsisend na yun dun sa kanila. Tapos tinawagan ko na rin yung nagpa-deliver. Sabi niya hingi daw ng GCash number, i-send niya na lang daw sa akin. So ito, nasa guardhouse na tayo. Yung mga mababait yung guardia rito. Lalabas na tayo ng village. Okay, goods naman sa first deliver natin. Burado na yung ano nila guys, so wala nang nakasulat, number na lang. Bro, number 9 SSS Valente. Valente ba? Opo sir, tama, Valente. Sige sir, salamat. Okay, nakuha ko na yung ID ko. Okay, mag-aabang muna tayo ng booking guys. Maghahanap tayo ng kung saan meron mapagtambayan para makapaghintay-hintay ng booking dito. Yan guys, ganyan ang problema sa mga ganitong lugar.
palabas ng Maynila. Medyo konti lang yung booking, so pero sigurado yan, meron yan, di pwede wala. Ayun mga guys, galing ng Antipolo, nakakuha tayo ng galing ng Pasig, papunta siya ng Bacoor. Oo. Bali ang i-deliver ko mga brother, ito lang ano lang siya, keyboard lang siya. Tapos ayun, expressway na natin to. Tapos habang on the way ako doon, may pumasok sa akin na scheduled bookings. Oo, Muntinlupa naman kukunin. Tapos 5 bagsak. Hindi ko alam kung ano oras ko matatapos yun eh. Pero mga 1,000 plus din yung bayad sa kanya. Oo, pagkatapos noon ng drop natin na itong keyboard na to, babalik tayo ng Muntinlupa. Tapos kukunin natin yung items. Ano siya, medyo maselan yung receiving niya kasi mga BPO siya. Oo, may mga pull out tsaka receiving. First time ko maka-encounter ng ganitong klase ng bookings, pero kaya to, kaya. Oo guys, mamaya update ko kayo pag malapit na tayo sa drop off. Oo, ito, papasok na tayo ng MCX. Tapos malapit lang dun sa may Somo yung drop off natin papuntang Paliparan. Sige guys, kasi picturean ko pa yung yung toll gate para sa resibo natin. Yun pala yung isang reminder pa ulit, ulitin ko, parang nasabi ko na to kanina. Dapat sa toll gate guys, pag exit nyo, picturean nyo yun para sa reimbursement ng mga resibo. Kasi delayed yung SOA ng mga RFID na yan. Okay guys, ito, sige, focus muna ako sa driving, tapos mamaya picturean natin yung exit ng toll gate, baka makalimutan. Okay guys, pagka ganitong mga biyahe guys, parang mas okay na rin yung nagbablog ka no. Shout out pala dyan sa mga driver na nakausap yung sarili. Real talk yan mga guys, na-experience ko rin yan pag nag-iisa ka lang sa loob ng sasakyan tapos nagde-deliver ka tulad nito, minsan may times na kinakausap mo yung sarili mo Kaya tip ko sa inyo mga brother na mga driver, lagyan nyo ng headset yung tenga nyo para hindi kayo mapagkamala na kinakausap nyo yung sarili nyo, para kunwari may kausap kayo sa cellphone nyo. Oo, pero real talk yan, totoo yan, nangyayari yan sa ating mga driver. Oo, mga kamanibela, kagulong. Normal lang yun kasi yan talaga minsan ikaw lang mag-isa tapos wala kang kausap. Magugulat ka na lang minsan nakausap mo na sarili mo Actually that is one of the reason na nag-vlog ako kasi tulad yan, magdi-deliver ako minsan 45 minutes, 1 oras, mag-isa ka lang kasi wala kang kausap, no? Parang si Raulo. Okay, anyway guys, sige, update ko kayo mamaya pagdating natin sa drop off location. Nakita nyo guys, marami pa rin mga walang RFID. Oo, Pilipino talaga, no? Gusto nilang pumila dyan sa cash lane na yan na napakahirap. Ano muna tayo? Picturean ko muna yung brother. Ayun, medyo malapit na tayo doon sa drop off. So pagka ganitong medyo malapit ka na,
pwede mo nang tawagan yung ano, tawagan yung receiver para ma-inform mo siya na malapit ka na, tapos maka-prepare siya ng halimbawa ID niya, kasi kailangan din yun para pag nagpa-receive ka sa kanya, picturean mo yung ID niya. O, isa yun sa pwedeng gawin para proof na of delivery yun. O, tapos minsan kasi ayaw magpa-picture ng mga yan, pero kung na-picturean mo ng ID niya, pwede na yun. O, tanggap na yun. Tapos minsan tulog yan so makagawa ka ng ibang diskarte kung sakaling hindi mo siya makontak. Sige mga brother, tatawagan ko muna, tapos babalikan ko kayo pag nakontak ko na siya, pag malapit na tayo sa drop. Ayun guys, galing na tayo sa may guard, tapos natawagan ko na yung babae. Sabi niya unang kanto daw, kakanan tayo. Mukhang sablay ako rito, kasi parang iba yung tinuturo ni Waze, iba din yung sinabi niya. Sige lang guys, hanapin na lang natin yung pangalan ng street. Minsan di talaga maiwasan yung mga ganyan guys kaya pinakamaganda magtatanong pa rin tayo. Hindi na rin ako nagtanong sa guard kasi kausap ko na siya pero anyway, siguro tama naman yung sinabi niya. Ay mga pangalan naman yung street guys, wala namang problema. Nagkagaya na ito guys, Amaris, ano yun? Yun, Flamingo nga. Ang kaya siya banda rito. Sige guys, hanapin natin si Ma'am. Ito, Flamingo Street na to guys may e-bike daw sa labas. Baka ito na siya guys, kasi sabi niya may e-bike sa labas ito na ba yun? Hindi pala, kasi may hawak siyang cellphone. Nakala ko siya na sige lang guys, diretso lang tayo. Sige lang guys, hanapin natin. Ang sabi niya sa akin guys, may e-bike daw sa labas. Ang daming e-bike dito. Patay tayo. Sige, okay lang guys, hanapin natin. Makikita natin. Pag hindi natin makitang may kumaway sa atin dyan, ang gawin natin guys, tatawagan natin siya ulit. Pina-prepare ko na rin yung ID niya. Sinabi ko. Sige, anyway guys, sige, baka malapit na rin tayo. Pagka nalagpasan natin yan, tatawag sa atin yan. Sige guys, exit ko muna to guys para ayun lang. Mahaba pala yung planong ito. Nag-iba na guys. Hindi na to Flamingo. Paano kaya yun? Mababalik na naman tayo nito. Isparo na to mukhang babalik nga tayo guys. Yun lang siguro yung Flamingo. Akala ko hanggang dito Flamingo pa rin. Seagull na to guys Sige, babalik tayo guys, babalik tayo. Ayun, Albatros na. Ay, mga ibon pala dito guys. Ang daming ibon dito, iba-iba, pero walang maya. Ayun guys, babalik tayo. Robin pala ay isang ibon. Guys, tawagan na lang natin si Ma'am guys. Hindi ko siya nakita dun sa Flamingo. Titingnan ko muna guys kung ano yung vlog. Ayun guys, na deliver na natin kay Ma'am. Tapos na picture lang tayo ng ID niya doon. Tapos yung items pinicturean natin doon habang hawak niya. Tapos guys, kanina 'di ba nakatanggap tayo ng scheduled booking. Yun naman yung pupuntahan natin, sa Alabang naman siya. So sakto lang guys, mga 2:35 time check, 2:35. So 3:20 yung schedule natin sa pick up doon. Actually maraming drops yun guys, 5 hanggang Carmona, Cavite. Pero sige lang, laban lang. Sana hindi tayo malugi.
Pero mas okay na yun guys kaysa wala. Mahirap kasi minsan magkuha ng mga bookings dito banda sa mga lugar na to paglabas ng Maynila. Oo. Sige guys, puntahan natin yung Alabang na naman na yun para doon mapalaban tayo doon kasi may tumawag sa akin guys, saglit lang. Ayun guys, tumawag sa akin yung Transportify ngayon lang. Oo. Pino-confirm niya kung saan akong location at kung anong oras yung ETA ko doon sa pick up na naka-schedule ng 3:20. So buti na lang guys, yung ETA natin doon is 3:16. So sakto lang. May 4 minutes pa tayong allowance. So tapos tatawagan din natin yun guys para ma-inform na yun yung ETA natin. Tsaka parating na tayo doon to confirm the booking lang daw, sabi ng Transportify agent. Ayun guys, oo. Ito ang problema ko guys, naglolo ko yung GCash. So wala tayong panggas kasi yung pera ko napanggas ko na eh. So GCash na lang yung inaasahan ko na pambayad sa gas station. Paano kaya ito? Naglolo ko daw yung GCash, patay tayo. Sige lang guys, sana maya maya maging okay na. Oo. Yun ang problema sa GCash na yun, lagi naglolo ko eh. Kanina kasi hindi makapasok yung yung parang 6 digit na code niya. Pag pinipindot mo tapos matagal bago mag-okay, may ikot-ikot lang. Sige, anyway, puntahan muna natin yung booking natin sa Alabang para mapadali tayo. Bawal tumigil, medyo bilis-bilis ng konti para hindi tayo malate dun sa pick up location natin. Sige guys, okay, balik sa daan tayo. Ayun mga brother, excuse me po. Ito, na-pick up na naman natin yung dokumento galing sa Ion Company, Ion Prime Building. Okay, ganito. Ano siya, medyo maselan siya, mga computer siya, isang set. Kaya ito yung papareceive natin mga brother, yung FATR nila na sinasabi. Ito. Dapat papermahan mo to sa magre-receive niyan. Tapos, ito yung puti, ibibigay mo sa magre-receive. Tapos, itong green at blue, ibalik mo to. Kanina, nung tumawag ako doon, binigyan ako ng instruction. Ginawa ko brother, sinulat ko na return dapat blue and green. Kasi daw, minsan nagkakamali sila rito. So, anyway, medyo ma-share ko na sa inyo yan na pag nakatanggap kayo ng mga ganito, yung may fixed asset transfer receipt na sinasabi, usually daw mga computer isang set. So i-check mo mabuti kung kasi nakalagay naman dito eh, tulad niyan, headset nakalagay mga ganyan. Basta isang set siya sa computer. So ipapareceive mo sa kanya tapos bigay mo. Ang pinick up ko na isa, kabilang building lang, okay sa kanya kasi nakalagay sa box. Yung panghuling pinick up ko kalat-kalat eh, kasi hindi, wala na daw silang box. So okay lang, at least yung dalawa nakasegregate. Okay na rin yon. At least hindi sila maghalo-halo. Kasi hindi rin ako familiar sa mga parts, sa mga component ng isang set na computer na yan eh. Syempre may mga wires yan, may mga mouse yan, may mga headset yan. Hindi rin tayo familiar dun eh. Pero anyway, meron kasi siyang number, parang serial number. So yun na lang titingnan mo. Oo, okay, check mo na. Pero actually bagong unit naman yan eh, wala namang problema yan. So, pasado sa quality control yan eh. Oo, yun guys, yun lang yung ma-share ko sa inyo about this booking na ganito pag naka-encounter kayo. Oo. Tapos ang bagsak natin na ito, isang Paranaque, isang Muntinlupa, tsaka isang Cavite. Tapos pagkatapos natin mapareceive to, babalik tayo dito para sa papel. Ibabalik natin yung papel na yan. Dati hinuhulog yan sa Dropbox ng Shell, yung Dropbox ng Transportify doon sa Shell Select Station. Ang problema dyan, minsan nawawala daw, kaya yun, pinapabalik na lang ng company sa mismong company na pinagkuhanan natin ng mga unit na yan. Anyway guys, medyo hapon na, time check, alas 4 na, at medyo traffic na rin.
sigurado gagabihin ako nito. Pero last trip ko na rin to kasi susunduin ko yung mga anak ko doon sa Cavite. Bakasyon kasi sila doon. Medyo gipit kami ngayon kaya pinabakasyon ko muna yung mga bata doon para at least doon may makakain sila. Oo. Medyo kayod muna guys. Ganyan talaga ang buhay. Medyo at least nagkapagbakasyon yung mga bata kasi haba ng bakasyon ngayon. Dahil doon sa Undas, November 1, 2, tsaka parang 6 na yung balik nila. Ay, sa Monday na yung balik nila. Oo. So anyway guys, yun yung share ko sa inyo ngayon. Yun, tatawagan ko muna yung drop off para makapag-prepare na rin siya. Para mayroon akong mapicturean ng mga ID niya, or baka tulog siya eh. So mas maganda maaagahan natin ang tawag. Yun lang yun, palagi guys, pabalik-balik lang yun. Nung tatawagan yung customer pag malapit na, tawagan yung pick up pag malapit na para ma-prepare na yung ang kukunin mo sa kanila. Oo, dapat advance ka mag-isip dito. Kailaban mo dito yung oras eh. Dito medyo sablay ako dito kasi dapat pala nag-expressway ako. Ang karakteristik ng booking pwede naman mag-expressway. Pero malapit lang kasi yung service road, tinira ko sa service road. Ayun, traffic pala dito. Pero konting diferensya lang naman. Sige guys, ito papakita ko sa inyo ang situation ng traffic. Ayan, walang galawan. Pero actually paglagpas ng tulay na yan, kakaliwa na tayo dyan. Siguro naman maluwag-luwag na yan. Dahil exit to ng expressway, sukat exit to. So nagkakaroon talaga ng imbudo dito. Pero anyway guys, babalikan ko kayo pag pa-receive ko na tong drop off ko dito sa Sukat, Parañaque. Oo. Tatawagan ko muna si customer para at least ma-prepare niya yung mga kailangan niyang pakita sa akin para ma-picturean ko. Okay, bye for now guys. Ayun guys, update ko kayo sa nangyari. Grabe. Ang pinasukan ko una ang deliver ko dun guys sa Masville. Sobrang squatter guys. Oo. Tapos hinanap ko ng hinanap. Hindi ko masyadong maintindihan yung mga lugar na yun. Sobrang kasi nag-report ako guys sa opisina. Sabi ko ma'am hindi makontak yung number. So binigyan ako ulit ng panibagong number para doon ako tumawag. Hindi pa rin siya makontak. Sabi ko ma'am hindi talaga makontak. So sabi ang gagawin daw isa-isahin daw yung bahay, hanapin daw talaga kasi baka daw ma-suspend. So ginawa ko guys, hinanap ko talaga ng hinanap, tanong ako ng tanong. Hindi ko na guys nakuha ng video yung mga pangyayari doon dahil sa kabado ako guys, dahil yung maraming mga lasing guys. Oo, mamaya makablot pa yung cellphone ko. Buti na lang guys, nang magtagal ako doon, siguro mga more than 30 minutes akong nandun. Ika-cancel ko na sana hanggang lumabas yung pamangkin niya. At doon nakilala siya. Oo, kaya lumabas. Ang problema, tulog siya. Yung tatay niya yung nag-receive. So, ang ginawa ko na naman is tinawag ko sa opisina kung pwede yung tatay yung mag-receive. O sabi ng opisina, dapat kuhanan nila ng ID yung tatay niya, ID niya, at yung tatay niya na lang yung pipirma doon sa dokumento. Oo. Kaya yun ang yun ang nangyari. So parang natauhan din ako guys. Sobrang challenge ang nangyari doon kanina. Anyway, papunta na tayo sa susunod na drop off sa Carmona naman guys. Ay wait lang guys, magpi-picture pala muna ako ng toll gate, baka makakalimutan ko. Mag-i-exit muna ako kasi kailangan pa yun sa reimbursement. Oo. Tapos ito ang delivery natin, tatawagan ko rin ulit. Tatawagan ko siya ulit tapos tapos kukontakin ko na malapit na ako, baka gising na to. Ito pala guys yung kinuha natin, green tsaka blue dapat ibabalik sa atin. Oo, yung puti kahit sa kanila na yun, kopya na nila yun. At least napirmahan na to guys, okay na ito. So guys, ito mag-i-exit na ako, so mag-picture muna ako ng toll gate para sa reimbursement. Update ko kayo mamaya. Ayun guys, inaabot na tayo ng gabi guys. Yung drop off ko ngayon guys, yung address niya wala siya doon. So pinuntahan ko siya doon sa bahay nila. Medyo mga 2 kilometro pa yung layo. Medyo maalat yung delivery natin ngayon guys. Time check guys, 6:25 na. Oo.
Tapos mga 720 daw ang ETA natin dun sa ano, sa last na drop off natin. Oo. Ang gagawin na lang natin guys, pagkatapos ma-drop to, babalik ulit tayo dun sa Alabang para ibigay yung mga pina-receive natin, yung mga documents na pinapirmahan dun sa mga empleyado ng kumpanya. Oo. Kaya yun guys, medyo okay yung trabaho na ganito. Inaabot ka na ng gabi sa daan guys, pero siguro naman guys okay na rin to kaysa lagpas minimum naman yung kikitain mo dito guys. Oo, matraffic na guys. Oo, madilim na. Sige, magpo-focus muna ako sa driving. Papakita ko sa inyo yung mga dinadaanan natin kasi medyo gabi na. Oo, mga 1 oras pa guys bago tayo makarating dun sa drop off natin. Bali sa Dasmariñas siya, Dasmariñas, Cavite. Okay guys, sige, dun tayo talaga nahirapan kanina sa unang drop, pero dito medyo madali-dali pa, nag-expressway lang tayo. Okay guys, medyo madilim na, focus muna ako sa driving. Papakita ko sa inyo yung mga dinadaanan natin. Ito yung masama kasi nasagupa natin yung mga shuttle bus ng mga kumpanya na naglalabasan ng ganitong oras. Sila yung nagpapatraffic dito guys kasi may mga factory dito sa Carmona na maramihan yung empleyado sa industrial park. Oo, dito sila dumadaan kaya nasagupa natin yung medyo matraffic dito sa Carmona papasok ng GMA. Sigurado pagkalagpas natin dyan medyo maluwag-luwag na yan guys. Ito yung parte ng buhay ng isang driver. Oo, dapat masanay ka sa mga ganito. Medyo puyat ka na tapos tatraffic ka pa, gagabihin ka na sa daan. Pero ganun talaga guys, ganyan talaga ang buhay ng mga driver lalo na dito sa Maynila. Sana matapos natin to bago mag alas 9 para kasi pupunta pa akong Cavite sa anak ko, kukunin ko sila doon. Si may mga bata bukas sa simbahan. Oo. So anyway guys, eto puro traffic na yung makita ninyo. So siguro mas okay na muna tayo. Focus muna tayo sa drive kasi medyo masikip yung daan. Ang daming sasakyan, sobrang traffic. Oo. Lapit na tayo sa GMA guys. Paglagpas ng GMA yung Paniparan tapos Dasma na. Okay guys, focus muna sa driving. Mamaya naman tingnan nyo guys yung daan dito sa Dasma. Puro siya paru-paro. Oo. Kasi ang parang festival nila rito guys, mga paru-paro eh. Oo. Medyo madilim na talaga oh. Pero ang ganda tingnan guys. Mapipil mo na yung Pasko. Natapos na natin ma-deliver yung last drop off natin. Oo. Inabot na tayo ng 7:45. So ngayon guys, papunta na tayo ng Alabang. Babalik na natin yung mga pinayarmahan ng mga dokumento. Oo. Sige guys, siguro update ko na lang kayo kung ano nangyari dun sa kung magkano yung kinita natin guys at
kung okay ba yung mga receiving natin. Napansin ko kasi yung isa guys, wala siyang ano eh, yung kulay puti na mahaba na papel, parang wala siyang ganun. So try kong itawag to guys mamaya maya. Mas maganda siguro guys, itawag ko muna habang malapit pa ako, para malaman ko kung tama nga ba yung pinadala sa akin. Sige guys, itawag muna natin habang malapit pa tayo. Sige guys, wait muna guys. Moments later. Ayun guys, tinawagan ko. Sabi niya okay lang daw, yung kulay blue at green na lang daw yung ibabalik ko sa kanila. At least alam natin guys na mahirap na guys, nung malayo na tayo saka natin tatawagan, kaya malapit pa lang tinawagan ko na. Okay, success tayo ngayong araw na to guys. Pero sa compute ko mga 2,000 mahigit din yung naging gross ko ngayon. Pero alam mo guys, pagka ganun, yung halimbawa na delayed, may mga plus yan guys kasi meron yan sila mga waiting time na 30 minutes. Tapos pagka pag lumagpas ka doon, may babayaran yan sila. Tapos halimbawa lumayo ka doon sa pick up, may additional yan sa nagdi-deliver guys. Kaya hindi lang siguro 1,097 yung kinita natin sa tatlong drop na to. Pero anyway guys, sa sunod na video guys, papaalam ko sa inyo kung anong naging resulta. So yun, ibabalik ko na yung ito mga papel na to doon sa alabang. Ito pala guys, dapat may clipboard kayong dala para at least di magkalat-kalat yung mga papel nyo. Tapos may stapler kayo guys, para bawat consignee, bawat customer, masama-sama nyo guys yung mga dokumento nyo. Yun lang guys. Siguro focus muna ako sa driving. Tapos next video guys, papakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin sa araw na ito. Medyo nakakapagod. Pero sabi nga nila guys, if you are in pain, halimbawa may nasasaktan ka or in pain ka, lagi mong iisipin ang literal na meaning ng pain para sa akin is positive attitude in negative situation. Ganun yun guys, laban lang kahit na nahihirapan. Kaya Pilipino tayo di ba? Pain ka lang Gerson ako Anyway guys, okay. Salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa sunod na video guys, balitaan ko kayo. Okay, magandang gabi.